to. Sobrang overload na to, tita. Dahil let's make more happy memories dito po sa ating kusina, sa ating studio. Kain na po tayo ng almusal. Anjo, are you ready? Ready? brother. Alright. Aba, ito Mateo, special ang breakfast natin ngayong special day sa unang hirit. Kaya meron tayong bangus in a bottle. Saan ka pa ang bangus inilagay nila sa loob ng bote? Bangus in a bote. Si Chef JR, binisita ang gawaan ng bangus in a bottle this morning. Ipakita at we will be tasting this bangus in the bottle. Chef, magandang umaga. Sakto ba yung debote ngayong tag-ulan? Masarap to. A blessed morning. Masarap to, Anjo. A blessed morning, brother. A blessed morning, Sanji. At saka dyan sa mga kasama nga natin again sa ating world-class na set. At eto sa ating mga world-class na food explorers, eto tama, patok na patok talaga ang deboteng bangus na very convenient, lalong-lalo na dun sa mga busy na nanay at syempre, dun sa may mga talagang medyo tinatamad mag-prepare, eto po ang sagot sa inyo. Very convenient kasi unang-una hindi nyo na kailangang dumaan dun sa mahabang proseso ng pagluluto, dun sa shelf life din ito, matagal din. So perfect na perfect talaga to sa atin. And of course, eto nga, marami sa atin nagtatanong kung pwede ba itong gawing negosyo? At eto nga, yung pinuntahan natin dito sa Pampanga kung saan, sabi natin kanina, nasa halagang 200 pesos mga kapuso nakakapag-umpisa kayo o makakapag-umpisa kayo ng sarili ninyong negosyo. So ito, yung isa sa mga step, mamaya babalikan natin yan. And ang maganda pa dito mga kapuso bukod pang negosyo at saka syempre, yung pang sa bahay naman natin, wala tayong kakatakutan kasi ang shelf life nito mahaba. So hindi na kahit ilagay mo lang to doon sa inyong tokador, pero syempre kailangan refrigerated pagkabukas, pwedeng nyo siyang i-stock dyan anytime na kailangan ninyo. And of course, to learn more about doon sa proseso nila, makakasama natin si Ma'am Sharon na kanilang Assistant Production Manager. Saka si Sir kasama natin dito. Hi Ma'am Sharon, a blessed morning. So, syempre po, pag magpoproseso tayo ng bangus, kailangan nalinis na. Yes, Ano sir. po yung susunod natin dito, Ma'am? Bali po, ang process po na tinatawag nito is brining. Brining, So, okay. ibababad po natin ng bangus ng 1 hour para sa brine solution po natin. Okay, sige nga sir. So, basically, pag sinabi po natin brine is tubig at asin. Yes, sir. Okay. So, ibababad natin yan ng 1 hour, patutuyuin. Tapos yung ginawa ko kanina mga kapuso na medyo iba-brown lang natin ng Yes, kaunti, sir. ma'am, no? Opo. So, Ma'am Sharon, ito na po yung ating next step, ano? Bali po, ang susunod na step po natin is ang assembly. Assembly, okay. Yes, sir. So, Bali, dito po ay ilalagay na po natin yung mga fried na bangus sa bottle. na-fry. Opo. Okay, so may proseso ba to, sir? Kailangan po ba pag ganyan o ano Ayun, bang tama ito? po yan, chef. Ito, yung ganito yung That's- tsura. yes po. Alright, so itong bote natin, ma'am, ang net weight nito ay 220 grams po. 220 grams. Yes po. Okay, so ilang piraso to? Basta kakasya, ma'am. Yes po. Basta magsiksikan sila dyan. Approximately 90 grams po ang laman ng bangus. So mga ilang piraso yun kaya, ma'am? Mga 4 po sa ilalim, then 2 Apat sa ilalim. So apparently, kailangan ko pa ng marami pang practice kasi sila, sir, tsaka sila ma'am dito, kamadang-kamada na nila. So after natin yan, ma'am, salansan yung ating mga bangus. Eto, may nakikita tayo nagsisiksik ng gulay naman. So meron tayo ditong carrots, bawang, at saka pickles, ano? So may dalawang klase ng carrots tayong nilalagay. Yes, sir. Okay. May specific grams na lang yan o piraso yan, ma'am? Piraso lang po siya. Okay, piraso. So after po natin maisiksik yan, ma'am, yung Ang ating next- paglalagay ng oil. Okay. So patingin niya ako yan, sir. Ayan. So basically, corn oil itong gamit natin dito, ma'am. Yes, May sir. timpla po ba yung oil? Ito po is corn oil and then ito po isang secret ingredients po na Okay. So parang pampatimpla rin ninyo. Yes po. Okay. So mga kapuso, kung balak ninyong gawing negosyo to, ayan, may tips sila, ma'am. Bukod dun sa oil, pwede nyo pang lagyan ng ibang added flavors. Yung inyong sariling variant or flavor, kumbaga. Ayan, so after natin mailagay, ma'am, yung ating corn oil and yung ating seasoning, ano na po yung magiging next step natin? Bali po yung ipagsara mo ng bote. Okay. So ilalak po siya. So, importante, kailangan masil natin yan. Tsaka makikita po natin yung mantika niya, talagang siksik na siksik, no? Hanggang taas. So, kailangan maayos yung pagkakasil. Tapos, Ma'am Sharon, eto na. Very critical to mga kapuso dito sa proseso na to kasi kailangan natin
pressure cook, no? Yes po. Anong tawag sa proseso na to, ma'am? Bali ito po, ang proseso po ito, isang pag-pressurize ng mga bottled items po natin. Okay. Tapos ito rin po yung sikreto mga kapuso dun sa mga hindi masyadong mahilig sa bangos na natutunaw. I mean, madaling kainin kasi yung mga tinik nito, pwede mo nang kainin. So, gaano katagal to ma'am i-pressure cook? Ang time po niya is 75 minutes po. 75 minutes, okay. So 75 minutes, tatanggalin, palalamigin, saka po lalagyan ng label. Yes po. Alright. So ito na mga kapuso, ilang flavors ang meron kayo dito? Bali po dito, meron kami pong spicy at saka classic lang. Spicy at saka classic. Tapos ito na yung mga kapuso, syempre, bahala na kayo. Anytime, kahit almusal, tanghalian, pwede nyo rin ito mamilagay sa pasta or tinapay, ano? Yo po po. Ito na mga kapuso, solid na solid. Maraming salamat sa informasyon, Ma'am Sharon. Ito, tuloy-tuloy lang yung food adventure natin. Dito, sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit!